I'm Gabi Satanan. Good evening, everyone. It's good to see you again and to be back to fellowship together and to worship our God. Kamusta ang ato ang adlaw, ang atong simana? Maayo? Praise the Lord, no? Maayo yun. I'm sure we went through some challenges this week. Atay mga battles nga gi-face sama sa ato ang mga wali na natungkan. Every day, we are facing different kinds of battles. And as long as we are alive in this troubled world, yun siguro na malikayan. No? But we praise the Lord because we have Him in our lives and He is always with us. And I would like to read Psalm 27. This is a Psalm of David. He said, "The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evil men advance against me to devour my flesh, when my enemies and my foes attack me, they will stumble and fall. Though an army besiege me, my heart will not fear. Though war break out against me, even then will I be confident." So, the context of David is, di ba, he was a warrior. He was always in war. Ang iyahang enemies, tinuod yun. Yan. Enemies, nag-threaten sa iyaha. But in our case, as I've said, lahi po ato ang mga enemies na ginatubang kadadlaw. But it does not change the fact that the Lord is our light and our salvation. And ang secret ni David sa iyang victories is, ingon siya sa verse 4, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock." So, yung assurance is, nagalong yun siya kami sa presensya sa Ginoo. Naasya sa presensya sa Ginoo kanunay. Ang yun na iyang one thing ang isik. Dili kadaugan, dili fame, dili anything. Ang one thing na iyang isik is naagyod siya kanunay sa presensya sa Ginoo. Mo nang despite his sins, he is still named the man after God's own heart. Kaya ang iyang longing for God's presence. So, I hope tonight we will also have that same longing in our hearts. That we deliberately came here tonight because we want to seek God's presence. Na in this place, we will meet God tonight. So individually, let's bow down our heads in prayer and let's commit ourselves to the Lord. Let's lay out before Him our burdens tonight. Mga battles na atong gina-face, ato na siyang i-lay out and i-lay down sa tiilan sa atong gamhanan ng Ginoo. He is our strength, He is our light, He is our salvation. And tonight He is calling us to enjoy His presence and to just be assured and be rested in knowing that He is in control of everything. He is our strength, He is our tower, our strong tower. And when we are secure in Him, things will be different. Lord, salamat kaayo kay gitagaan na po minimo. Higayon nga maka-gather together as your children, as your people, to come together and to worship you, Lord. Salamat sa higayon nga sama niini. Despite some busy schedules throughout the week, throughout the day, we can take this a couple of minutes and an hour to just sit at your feet, to worship you, to listen from your word. And we thank you, Lord, because we know that you are in our midst. That is what your word says. That when your people are gathering together in your name, you are in the midst of them. Tonight, we are assured of that, Lord. So we want to enthrone you. We want to make you the center of our worship. We pray, Lord, that our focus and our attention will be upon you alone.
This we pray in Jesus' name. Amen. The Lord is our tower and He gives us the power. Amen ba? So tindog tayo, i-declare na to na the Lord is my tower. He gives me the power to tear down the works of the enemy. The difficult hour, He will come to our rescue. He will crush to devour and bring the powers of darkness underneath our feet. Okay, let's declare that tonight. We can clap our hands. Crush
may be seated for a while. Doon na ba tayo mga kadaugan na experience this week? Mga answers to our prayers? I'm sure na dagko mabutang, gagmay nga butang, naagi mga tubag sa atong mga butang po. And indeed, muna ito sa kamot sa Ginoo, secure kita. God's word says, nothing and no one can snatch us away from His hands. He covers us with His hands, and that is where we belong as His children. So let's sing this next song, and let's sing it with conviction that indeed we are so secure when we are in God's hands. You stay the same.
trembles at His voice, trembles at His voice. Let's stand up as we declare, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Age to age is that. Age to age is that. And time is in His the beginning and the end. Beginning and the end. Beginning and the end is the Godhead three in one. The Godhead three in one. Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Is the name above all names. He's worthy of our praise. Name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. Name above all names, He's worthy to be praised. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Individually, let's utter our thanksgiving to our God, our words of adoration to Him. He loves to hear His people praising Him, worshiping Him, and let's do it through our words. Let's acknowledge who He is in our lives and thank Him for what He has done. Lord, accept the praises of your people. We know that you delight in our praises, and that our songs are sweet-smelling aroma before your throne of grace. Continue to open our hearts to listen to your word. In Jesus' name we pray. Amen. Ganito tayo. Lingkod o katuan. Buutan ang pulong sa Ginoo. Nga mag-minister o puno sa atong mga kalag Espiritu. Gabi.
Kinsa diri sa ato ang nailad na. Kaya nailad, kinsa? Usually yun sa bation sa tao, sa bation nato kung nailad ta. Ha? Maglagot sa kailad. Maglagot po sa dugo no? Sobrang nakakagoy, di ba? Kung nagbantay, nailad na yun. Yun sa upat kung walay mangingilad, kung walay magpailad. Ako, pirmi ko mailad sa una itong napa ko sa Bacolod. Itong bago ko kami graduate, bago pa ko graduate. Patanong pa ko kaayo, assign ko sa simbahan. Tulo mo, kayo mangilad sa simbahan. Kanang magpakiluoy ba? Magpakiluoy kay tingali mo lang muna asibahan ni maluoy ni. Basta pag-abot na mo sa iligan, so lahi mo mga nationality. Abot na mo sa iligan na ay kanang Phil-Am, na ay German, na ay kanang Japanese. Gabi na ko mag-Pinoy lang yung mga ingilan. Naman po din, lain. Sa Bacolod ko sa una, single po ko ato. Pero bilang magamit o mga pangalan sa pastor, kaya kung mato sila sa simbahan, ilista mo nila ngalan sa pastor. Hasta itong mga official sa denomination, kabalo sila. So pagsulti nila sa mga opisyalis na mo, meron tinuod, kaya kailangan sa presidente. Kailangan sa mga senior pastor. So magkaingon ka nga, tinuod yung tingan ito. Pero gamiton na din ng mga pangalan. Sunod sa simbahan, pagkian-kian, pero pagkahuman, paggawas, liliwan niya mo, pwede kusukan nila kao. Dating yung kaisa sa iligan mi, katong Japanese yun. Kapila naman ko na ilad sa Bacolod. So pag abot dito sa iligan, murag, bantay na yung gumayo. So ating ko na pailad na itong Japanese. Paglakaw niya, nakadawag na dami ko text sa isa sa among kauban ng mga pastor niya. Giwarningan mo ba? Sa Sambuanga to, ng pastor, senior pastor na ko sa una. Gikan po na isa sa Sambuanga. Giratsatan niya ng Sambuanga, paingon sa iligan kabayan. Giwarningan mo na pagbantay mo ang Japanese kay sweet girl ko. Ay, salamat po ko na ilan. Ganun ang mention ba ko mahitubad sa pagpangilan. Kaya, mawa ko niya itong teksto karoon gabi no? Sa Joshua chapter 9. Naghiskot ni mahitubod sa pagkailad sa mga Israelitas. Nailad po din ang mga Israelitas sa una. No? Na ang nangilad kanila, kini sa katribong ituwag ang mga Gibeonites. Gibeonites. Ilang giilad ang mga Israelitas. Basta may gihimo din ng mga Gibeonites. Ilang gipatuo ang mga Israelitas nga dili sila taga Kanaan. Kanaan mo na itong lugar dapit nga i-conquer ni Joshua o sa mga Israelita. So, nag-pretend sila na dili sila taga Kanaan, nagikan sila sa layang lugar. Tuyo nila para dili sila apilon o gera no, ni Joshua o sa mga Israelitas. Katulang mga tao, mga tribo nga nagpuyo sa Kanaan. Yun sa Manila pag-ilad si Joshua sa mga Israelitas. Kung natong mabasa. Sige, apil lang magbasa. Apil tagbasa. What did they go? However, when the people of Gibeon heard what Joshua had done to Jericho and to Ai, they resorted to a ruse. They went as a delegation whose donkeys were loaded with worn-out sacks and old wineskins, cracked and mended. Pwede mo basa? Ikay klaro? May, no? They put worn and patched sandals on their feet and wore old clothes. All the bread of their food supply was dry and moldy. Then they went to Joshua in the camp at Gilgal
and said to him and the Israelites, "We have come from a distant country. Make a treaty with us." Ayun sila, "We have come from a distant country." Di kami sa layong lugar, dili mi taga Kanaan. Ha? So maghimo ta og kasabutan. Muna ingon nila. No? Now, aron motuo ang mga Israelitas nga gikan sila sa layong lugar, na ano sa man lang himo? Katong mga daan, mga gisiun nga mga butang ang ilang gigamit. Daan o mga gisiun nga mga sako, usudanan sa ilahang bino, na mga tinapakan nga sinina, o mga daot nga mga sandal, nga nagbalon sila o pan nga, moldy na, di ba? Pan nga moldy ka na mo green na. Nya, para ka, makaon ka mo na, imuhanan. Ako, termina ko naghimo. Wala sa mga green pipes na. Diba? Muna ilang estilo sa mga Gibeonites para makita ni Joshua sa mga Israelitas nga ano na yung lugar ng mga pamana. Ha? Kaya, kini mga Gibeonites ka na nakabalo ni sila sa gihimo sa mga Israelitas, mga gipindi nilang Jericho. Bilang gruso kayo, di ba? Gipindi nilang ay. Kaya balo sila nga, kuyaw ni mga Israelitas. So, para di sila ma-appeal, gihimo sila o pamagi. Ha? Para di sila hilabtan sa mga Israelitas. So, samtang ang ubang mga hari, no, ang ubang mga tribo, kung nauna sila, plano sila kung saan din para mapindi ng mga Israelitas, ang mga Gibeonites, lahat po ng ilang strategy. No? Ang ilang strategy nga, ipatuon nila ang mga Israelitas na dili sila taga-Kanaan. Na wala sila labot. Para panigurado na dili sila apilon, naghimo sila og kasabutan agreement. Nga bahala na og mahimo silang sulgoon basta kay dili sila hilabtan. Gimo sila og kanang agreement sa ato karon pinirmahay. Na ay bagay hilabti ha. Okay, pirma. Now sa primero si Joshua duha-duha pa siya na maghimo og kasabutan. Pero sa mga musunod na bersikulo atong makita, they answered, ang mga Gibeonites, "Your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God, for we have heard reports of him, all that he did in Egypt, all that he did to the two kings of the Amorites east of the Jordan, Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. And our elders and all those living in our country said to us, Take provisions for your journey. Go and meet them and say to them, We are your servants. Make a treaty with us." We are your servants. So, okay na sila ng mahimong sulugoon servants, basta dili lang sila hinabtan. "This bread of ours was warm when we packed it at home on the day we left to come to you. But now, see how dry and moldy it is. All these wineskins that we filled were new, but see how cracked they are. All our clothes and sandals are worn out by the very long journey." So, kailangan pumasangin, nagikan sila sa lahing lugar, tuod man, na perting ilara ni Joshua o sa mga Israelitas. Na ilan yun, Unya, ang nakapait pa, kaya nakahimo sila o kasabutan. Hindi na sila hilabtan. Muna siya ang istorya. Nahuman ang istorya. Muna ta? Bukas atong i-apply na sa atong kinabuhi o sa atong konteksto. Di ba karon panahon na pitinaghanan mga ingilad? Mga scammers, high-tech na ang atong kalibutan karon, nagka-high-tech po, digital na po ang mga scammers. Ito na inyong na-observe.
mga lain-lain nga mga pamaagi pagpangilan sa tao. Kadawat pa mo mga text na nagkadaog mo boto, kadawat boto nga may pagkatpatan. Katugin sa una katong wala pa bitaw ipa-register ang kwan, ang SIM. Dagan dito sa una. Karon mo di na kaayo, no? Pero naarag gihapon kaya sana na pa may mga warning, hindi OTC ganun yun ang mag-text ako. Kadawat po mo. So meaning na pa gid ni. Kana bitaw nya dili pagit ipasabak sa uban, down ka o kwarta, unsa na lang itong nga mangayo og information, no? Pero hinahinay na siya tungod sa pag-register sa mga SIM. Kinisa, tawag ni. Love or romance scam. Kung mo lang. Kada maghimo bitaw og fake nga Facebook account. Fake. Dahil makik-close sa mga Pilipina. Nailan na una. Daghan. Example na siya. Pangayon, pagkito kwarta. Kana sa news gani kay police have arrested, at dugay na ni siya, kuha na nato example. Police have arrested 2 Nigerian nationals and their Filipino cohort over a love scam that allegedly took a 64-year-old woman of 3.23 million PO. Kauyab pa, nagkwarta pa. Nainib ka po yung mailan. Dili lang ni, lottery scam, love scam, daghan pang nain. Yung mga pamaagi. May gamiton sa mga daotang tao, daotang elemento. I-identify nato kung kinsa ni siya nga klase nga mangingilan. 2 John chapter 1 verse 7. For many deceivers have gone out into the world. Wala, no? Tingnan mangingilan sa kalibutan tungod na nga bersikulo. Tingnan fulfillment na ana nga bersikulo. For many deceivers have gone out into the world. Pero mga igsoon, the greatest deceiver of all time, the number 1 liar and greatest scammer in the whole world is who? Correct to guy mo. Tungod na nga versikulo. For he, referring to Satan, is a liar and the father of lies. Di ba? Pwede nalahan ng fake news sa kalibutan. Kinsa ang amahan sa tanang fake news? Kinsa ang amahan sa tanang bakat? According to that verse, wala lain kundi si Satanas. Napadini sa Revelation chapter 12 verse 9. Ito ning basahon. This great dragon, the ancient serpent, called the devil or Satan, the one deceiving the whole world, was thrown down to the earth with all his angels. Sa Biblia, dili lang siya mamakat, dili lang siya mangilag. Pero yung sa John chapter 10, he came to kill, to steal, and destroy. Satan is the master of deception. Ilag niya si Eva sa Garden of Eden. Gitry niya og tintal si Jesus. Sulayan yun po kaniya nga iyakang ilawang nga iyakang tintal. Wala trabaho sa kaway. Karon, paunsa man mangilad si Satanas sa ato. Nailad kaya ang mga Israelitas. Dapat ikaw magpailad kang Satanas. Paunsa siya mag-deceive sa ato.
By, number one, by presenting himself as, quote-unquote, i-presentar niya iyang kaugalingon na siya mao'y solusyon sa atong problema. Na siya ay solusyon sa atong mga kalisod. Presentar niya iyang kaugalingon isip manuluwas nga dugay na natong gihulat. Giwarningan na ni Jesus. Bahin ani. Yung si Jesus sa Matthew chapter 24 verse 4, Jesus answered, "Watch out that no one deceives you. For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many." Ang context ng Matthew 24 kaya mahitungod na siya sa second coming ni Jesus. Na isa sa mga signs, ang pagbalik pag-usab ni Ginoong Jesucristo, there will be spiritual deception. Managhan ang mga ngilad o mga tigpakaroon ninyo. Jesus said, "For many will come," meaning daghan. Daghan ang mag-claim na sila ang Messiah. Daghan ang mag-claim na sila ang Christ. Kasi yung may paluan na nag-claim na siya ang Messiah, na siya ang Son of God. Kasi yung may paluan. Napriso mo ganin, no? Grabe niya mong bingji. Ko ang ngalan, oy. Ako gibutan din hinga, napriso siya. Wala nga lang sa ako. Kamu na. Gi-search na ko ni try sa internet ka mga lista sa mga tao na nag-claim na sila ang Messiah, na sila ang Son of God. 25 na dahil na sila kabuk nag-claim. Ika-20 ang taga-tumayong. Ako yung tsingalan na. Since daghan na dahil sila nag-claim, but pasabot, mga false prophets pa, mga false teachers, daghan na sila nag-claim, meaning nga, we are now in the last days, according to, based on what Jesus said, for many will come in my name. Muna warning niyo sa ato, ha? Hapit na gini maabot ang katapusan. For many will come in my name, hindi daghan na magiging sila. Ang rason nga nung warningan ta ni Ginoong Jesucristo rin kay naagi mailan tanaw ninyo ha. No? And will deceive many. May na lang dili all. Kung all kapinta. And will deceive many. Muna yung ni Jesus nga, watch out, be on your guard. Kung na itong topic karon, be on your guard. Pagbantay, pagbagnon. Because many will be deceived. Ingon ang bago, including the believers. So be on your guard. Inay mong tapat, be on your guard. Magbantay, pagbagnon. Kedua, by faking godliness. Sa Matthew chapter, 2 Timothy chapter 3 verse 5, having a form of godliness, but denying its power. Kaya, kita nga, Diyos nun, pero tama na tayo sa forma, tama na sa itsura, have nothing to do with such people. Ang Bible. Sagot pa sa kota na. Kanang having a form of godliness. Example, kanang Kristohanon ba nga? Kristohanon nga, sa ngalan lang ng Kristohanon. Gitawag lang ang Kristohanon kay dili Muslim. O, daghan kayo ng anak. Dili yun, tinuuray ng Kristohanon. Kunya mo na yung gusto ni Satanas. Just having a form of godliness. Tawag lang ng Christian, ganahan si Satanas. Kanang dili yun, tinuuray ba? By faking godliness. Gasimba pero wag yun eh, kaila sa Ginoo. Gasimba pero walay ka na personal na kasinatian sa Ginoo. Wala yun nailhan ang Ginoo sa personal na paagi. O hindi ba kaadya, aktibo sa simbahan, pero grabe kayo kasuko, grabe kayo kalikot-kot, sa kasing-kasing, na pa mga tao na wala yung pasaylo. Fake ba? Godliness. Kabalo ka isa sa Satanas, anak. Kabalo ka isa nini nga mga utang. O muna yung gamiton aron i-counter ang tinuod nga godliness.
sa time bitaw ni Jesus, kinsa ba ang gakontra kang Ginoong Kristo? Di ba mga religious leaders, mga Pharisees, mga Sadducees, mga teachers of the law? Kinsa man ang nagplano ng Jesus nga ipapatay siya? Himo-himo og mga istorya nga dili tinuod ang iyang resurrection, dili sa tinuod nga anak sa Dios. Mga religious people. So, dili tanang mga religyoso, dili tanang Kristohanon nga tinuuray nga nagkaila kay Jesus, nga tinuuray nga nagsunod kay Kristo. Taking godliness ug maunay gusto ni Satanas. Ang gusto niya nga mahimo tang peke ng Kristohanon. Ang gusto niya nga peke ang atong pagka-Diyos. Ang bantay na. Katulo, by distracting us with worthless pursuits. Pinapintal ni Satanas ang tao maghimog magabutan nga wala kahatag o kanang tinuuray na benepisyo o kaayuhan sa atong kinabuhi. Sabihin ko, tintalon ni Satanas ang tao na maghimog mga butang nga wala kahatag o insakto nga benepisyo o kaayuhan sa atong kinabuhi. Magbantay ta kay daghang mga butang sa kalibutan nga ginahimo nato nga wala gyud kahatag o kanang insakto nga kaayuhan ba? Wala gyud insakto nga bili. Dili lang walay bili, makadaot pa gyud. Maunay gitinguha ni Satanas. Tintalon niya ang tao, tintalon ta niya maghimog mga butang nga wala kahatag o maayo sa atong kinabuhi. Sa may example na ito, hindi itong panahon na ito sa internet. Grabe po, Pastor. Ay ko ba, apil po ko anong sahay. Guilty po ko video games, social media, mga salida, YouTube, nabatanon kay drama, K-pop, so na sa Pilipinas, BTS 19, ano? Kanang bini-bini. Kanang kahatag ba na siya o benepisyo o kaayuhan sa ato kinabuhi. So kung internet gamit para mag-research, maayo na. Kung gigamit ang internet para magka-income, maayo. Kung gigamit ang internet para entertainment, para pawala sa stress, okay. Pero kung gigamit ang internet niya, hindi na ka masugo, hindi na mapatama. Nagapulaw na, siga ng mata, nangluspad na, kaya may tulog, nakakita ng away tungkol sa Facebook, o nangaway wag diha. Di ba? So wala na siya kahatag o kaayuhan, wala na siya kahatag o benepisyo, wala pa kahatag o benepisyo na himo sa kaperwisyo. Maunay gusto ni Satanas na hitabo. Maghimo tag mga butang na wala kahatag o kaayuhan. Tintalon niya ang tao maghimo walay pulos. Lipay kayo sa anak. Wala ang pulong sa Ginoo ng warning sa Ephesians 5:16. Ato ni masawan. Gusto ko na itong basa. Ayaw ninyong usikin ang inyong panahon, kundi gamitan ninyong kini sa pagbuhat o maayo, tungod kay daotan kini mga adlaw. Nga kinahanglan magbantay kita sa atong pagkinabuhi. Grabe na kaayo kadaotan ang kalibutan nga atong gipuy-an. Magbantay kita kay basig ang atong mga ginahimo wala na kahatag og kaayuhan. Basig ka usik-usik ka ta og buhas. Usik-usik ka ta og kwarta sa mga butang nga wala kahatag og kaayuhan. Be on your guard. Karon mga igsoon pangunta, unsa atong pangontrak ng Satanas? Unsa atong i-counter sa iya? Lula sa mga bata ng counter strike. Kasi kabaluan. If he is the greatest deceiver, if he is the number one liar and the greatest scammer in the whole world, kung sa atong pangunta, para dito mailan, para dito maparehas sa mga Israelitas. Ang atong panguntra mga isod kang Satanas, mao ang kamatuoran. Na makita, mabasa sa Bible.
tungod kay makakon siya, tungod kay mangingilad siya, wala na yung kapindian na kung dili ka matuuran. Di ba? Ang sabi, may pangontra ni mo sa baka, di mo ka matuuran. Ha? Bumitaw nga ang mga Israelitas na ilad, kaya wala sila masayod sa kamatuuran. Sa tinuod yun, kahimtang sa mga Gibeonites, kung kinsa itong mga tawanan, wala sila ibiyara. Kunya, wala pa rin sila nagkonsulta sa Ginoo. So the Israelites examined their food, but they did not consult the Lord. Wala nga, nailad din sila sa matod nila. Ngayon sa magkaraan sa una. Si Jesus, di ba, i-try ko pintar, i-try siya o ilad ni Satanas. Kung sa man ang gigamit ni Ginoong Kristo, sa diyang ang itintal sa ni Satanas. Kinumo, holy water, cross. Kung sa man gigamit ni Jesus? Bible verses. Bible verses. Gihagit siya. Gihagit ni Satanas si Jesus. Oh, Jesus, if you are the Son of God, himuan yung tinapay kining mga bato. Kung sa man ang itubag ni Jesus, man shall not live by bread alone, but with every word that comes out from the mouth of God. Verse na. Sa Bible. Si Deuteronomy chapter 8, verse 3. So si Jesus, nag-memorize siya o verse. Kung saan o God siya nag-memorize o verse, how much more kita? Nag-memorize siya o verse. Mo iyahang kontra, iyahang laban, iyahang weapon against sa pagtintal ni Satanas. Diba? Sa Matthew chapter 4, pagkahuman niya na gidala ni Satanas Jesus sa pinakataas na bahay sa temple, kung iyang giingnan na muambak, uyawa kinsa. Na? Iyang kuan si Jesus hanga muambak, piti ba yung naghanang nangambak? Hindi ko. Diba? Sa gym mo lang, kaya nangambak niya. Kaya di mo lang yan magbuyan. Dito po sa sa iligan sa una, muambak sa overpass. Okay. Nabagsak. Wala nag-support sa DOST. Ulagan po yung kuya. Ngambak. Tinalik, mag-inject si Satanas o bunahura ba? Ambak! Bulagan ka, ambak! Yun eh, yung gitintaw si Jesus na muambak, ikan sa tok-tok na bahin sa temple. Yan, nagamit pa yun si Satanas o verse. Kuya o si Satanas. Yung verse po siya, verse mo din yung giingon. Si Satanas man yan, nag-quote, gikan sa Psalm, chapter 91, 11 to 12, kabalo si Satanas o mga verse. Gali lang, mali lang ang application. For he will, ina niya si Jesus nga, Jesus tambak, for he will order his angels to protect you wherever you go. They will hold you up with their hands so you won't even hurt your foot on a stone. Kung nag-memorize ko di ay ang kalaban of verse. Mahal pa si Satanas. Memorize pa ang verse. Pero mali lang ang application. Kuyaw yun nga mangingilad si Satanas. Kaya ka memorize ang verse. Di ba ka nang mga mangingilad sa kalibutan? Pati kuyaw ang istorya. Pati naghanang na ibaluan. Oo. Karoon sa man ang itubag ni Jesus. Verse ni hapon. Do not put the Lord your God to the test. Ayun si Jesus. Nga, makita po nato na sa Deuteronomy chapter 6 verse 16. So, ang lesson lang para sa atong mga igsoon nga, dapat yun nga, naibaluan na ito ang mga versikulo. Dapat naging tayo naibaluan ng versikulo. Parang ilaron ta ni Satanas, tubapon ginato siya o kamaturan na makita sa Bible. Oy, Satanas, it is written. Mo man ipagmigay mo ni Jesus. Satan, it is written. Satan, it is written. Kung kintalunta ni Satanas, oy, Satanas, ang pulong sa Ginoo na gingon. Kung i-discourage ka ni Satanas,
Niingon kaniya na wala na kay pag-asa. Imposible na mahitabo sa imong kinabuhi, wa gyud kay nada. Unsa man ang verse sa Bible nga pwede nimo itubag sa pagkat ni Satanas? John 11:35, unsa man John 11:35? Jesus wept, nakatayo ra. Ako sa Genesis 1:1, unsa man Genesis 1:1? In the beginning, tayo ka mo kay. Mungan ka ni Satanas nga. Yung Satanas nga. Palabi ko yun. So ka, mag-anad na. Balsir na. Sa mga verse yung muhang gamiton. Yan 16. Karang bakit sa dili pag balos, do not take revenge. Iya man sa Bible. So, mga ipanghumhum ni Satanas, yan ipakita sa ato nga dili mao ang pangontra kay mga bakat magulat na. Mas ko ang pangontra nato sa bakat kamatuoran o kana kamatuoran makita sa kung inon ka ni Satanas, question kanya, paano sa tao kasigurado nga luwas na ka, paano ni mo ni baluan? Luwas na ka, ay pa man ni mo may baluan kung luwas ka, ini kamatay ni mo. Mo man kasagaran ng dungan na ito, diba? Paano mo ka magsiguro nga, paingon juga sa langit ka? Napayigikan dito nga, hatag ko siguro doon, na yung ngalan dito, ikalawan, putang sa libro ang imong ngalan. Ito na yung mga verse pamuntra na nga. Nga bota na. Ito mag-iingon sa Romans chapter 8 verse 1. Ang anak ng Kristo, wala na sa Cebuano. Ang mga anak ng Kristo, dili na silutan sa Diyos. Kaya promise po dito. Sa Bible, sa 1 John chapter 5, 11 to 13, no? And this is the testimony God has given us eternal life. And this life is in His Son. He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life. I write these things so that you may know that you have eternal life. Kasiguraduhan ba? No? Na. Mumanta mi sa talas, question ta, para mag-confuse ta, o bisan kita mag-confuse, mag-doubt, pero naa ang Bible kamatuoran nga mag-enlighten sa ato, mag-remind sa ato, maghatag sa ato kasiguraduhan. So, usmula po mga igsoon, ang pulong sa Diyos may ating pangontra sa mga bakat ni Satanas. Kaya natin. Dili ang Diyos. Dili ang good water. Magbantay ta na dili ta mailat. Dili lang sa mga scammer. Dili lang sa mga swindler. Dili lang sa mga budol-budol diri sa kalibutan. Kundi batok sa pinaka number 1 nga bakakon o mangilat. Kabalot ako kinsa. Muna sa atong topic B. Daghan ang mga Kristohanon nga biktima. Daghan ang mga Kristohanon nga wala sa kapadayon sa ilang journey sa ilang Christian life. Kaya napintal na dala sa kaaway. Mga itagtabang sa Ginoo, tugin na ito kanunay nga itong kaguli mabiyak kanya. Para atong experience ang protection, safety kita kanunay para makapadayon kita sa unahan sa atong pagkakapot. Salamat, Lord. Sa imong pagpahinumdum ka na mo karon na say dapat na mong buhaton, angay na mong buhaton para dili kami mainad sa among kaaway nga mao si Satanas. Tinuod gyud ni ang ginahimo sa among kaaway Ginoo. Kani daghan kami mabasahan ng mga istorya sa Bible. Daghan kami madunggan ng mga istorya mahitungod sa mga Kristohanon nga wala na, nangundang na, wala na sila nagpadayon sa ilahang journey as a Christian. Kaya nadala na sila, natintal na sila sa mga buhat sa kaaway. Ginoo, nag-ampo ko
sa matag usa namo karon dinhi. Lord, protect us from the attacks of the evil one. Protect us, Lord, sa mga tentasyon ni Satanas. Protect us, Lord, sa mga huna-huna, mga binuhatan nga dili maayo, Lord. Tabangi kami nga, musunod kami kanimo. O makapadayon kami sa among pag-journey sa among Christian life, Lord. Hantod maabot kami sa finish line. Hantod nga amo kang mahimamat, Ginoo. O imo kaming i-welcome sa imong himaya, Lord. Tabangi kami. Kadiri sa kalibutan, Ginoo. Daghan kaayo mga tentasyon, daghan kaayo mga butang nga makapalayo kanamo gikan sa imong presensya, Lord. Tabangi kami. Ampo namo, Ginoo, gihangyo namo ang imong proteksyon nga maanaa kanamo kanunay sa adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, among gikinahanglan ang imong pagbantay kanamo. Sa among paglakaw, sa among paghimo og desisyon, Ginoo, sa among pagtrabaho, sa tanan ng mga lakaw na mo Ginoo nga ginabuhat. Lord, protect us. Dili lang sa mga mangingilad din sa kalibutan kung nabo sa tanan. Ang buhat sa kaaway. Protect us, O Lord. Na dili kami maparehas sa mga Israelitas sa una na nailad din sila sa mga Gibeonites. Pero Lord, pinaagi sila ng experience, makatuon kami Ginoo kung ano sa amin ang buhaton para we will always be protected. Okay, experience na mo ginawa ng pagbantay sa among kinabuhi. Salamat, Lord, sa matag-usa niya karon dinhi. Salamat sa imong presensya. Salamat sa paglaom nga among nabatunan pinaagi kang Ginoong Kristo. Na tungod sa imong kamhanan nga mga kamot, tungod sa imong presensya, Lord, we are always protected, O Lord. Naa ka nga nagauban ka na. Lord, sa among pagtapos karon, among gisalig kanimo ang tanan, ang among mga trabaho, ang among pamilya, ang among ministry dinhi. Continue to be with us, Lord. Continue to use us for your glory and for your honor. Dismiss us now, Lord, with your blessing. And now may the love of God the Father, the grace to our Lord Jesus, and the presence, the empowerment of the Holy Spirit be with you all, now and forever. Amen. Mayang gabi sa atong tanan ang Ginoo mga panalangin.